Sasabihin ko, unang-una, respect. Magalang talaga. Yan ang fasts, ang napansin ko sa kulturang Pilipino, yung paggagalang. Tapos, number 2, the child takes care of a parent. Yeah, but you know what? Grabe talaga yung culture na yun sa Pilipinas compared dito sa Kenya. Meet my new friend Connie. A gifted polyglot from Kenya, Connie speaks 8 languages. One of them is Tagalog, which she learned to speak fluently despite never having been to the Philippines. Connie mainly creates informative videos about the Swahili language, but she also makes Tagalog content from time to time. So be sure to check out her channel, links below. Connie and I talked about the languages she speaks, how she learned Tagalog in Kenya, her interview with ABS-CBN, the differences between Kenyan and Filipino culture, and so much more. I hope you guys enjoy the video. Gaano ka na katagal nagtatagalog? Sasabihin ko 5 taon ganyan. Medyo matagal na yun. Bakit ka nagsimula? Nagsimula akong magtagalog dahil sa intuition ko lang. Feeling ko lang yon, parang kutob ko lang yon. Di ko alam kung bakit, pero I think yung una sa mga reasons sa labas ay dahil yung kapatid ko, yung mga tao dito, gustong-gusto nilang manood ng mga teleseryeng Tagalog. Yeah. So, nag-aral din ako dahil niyan, pero nasa loob lang talaga yung rason. Di ko alam kung bakit. Taga Kenya ka, diba? Oo. Nasa Nairobi ka ba? Oo, nasa Nairobi po ako. Pero may Filipino ba sa inyo? Wala. So parang random talaga yung dahilan kung bakit ka natutong magtagalog. Sabi mo na may mga TV shows or parang ganon. Hindi ko alam na mabenta yung mga TV shows sa Tagalog sa Kenya. Nabebenta yun. Madaming tao nanonood talaga. Alam mo, yung mga Canadian, kasi Canadian ako, familiar kami sa mga Filipino, pero hindi nila alam kung anong Tagalog, 'di ba? Halos lahat walang alam. Hindi nila alam. Pero yung mga Kenyan, mas exposure yata sa wika mismo. Oo nga. Lalong-lalo na yung mga Kenyan na gusto nilang malaman tungkol sa wikang Filipino. Kasi sa mga teleserye, pag nandito na yung mga teleserye, nasa English na. Hindi na sila na Tagalog. So parang dub sila. Oo. May paborito ka ba sa mga shows na yan? Oo naman. Meron. Yung una kong paborito ay Wildflower ni Maha Salvador. Yun ba yung paraan mo para matutong magtagalog? Manood lang ng mga teleserye sa Tagalog o hindi? Hindi. Sasabihin ko yung mga teleserye ay parang plus ko lang yun. Pero hindi ko yan paraan para mag-aral. Have you ever wanted to learn Tagalog but just didn't know where to start? Let me help you with my beginner's Tagalog course. Between 2 volumes, this course includes 18 structured video lessons designed to walk you through the basics of Tagalog one step at a time. Plus, you'll also get lifetime access to PDF vocabulary sheets to help you review and retain what you learn. I made this course because I know how hard it can be to find high-quality Tagalog learning materials. I built the resource that I wish I had when I started. Ready to learn? Check the first link in the video description below to get started. Now, back to the video. Paano ka natuto? Natuto ako kasi nagsulat ako, nagbasa, nakinig sa mga kanta, nag-usap-usap kasi may kaibigan akong Pinay. Naging magkaibigan lang kami pagkatapos after I started learning Tagalog. Di ko alam kung paano yan nangyari pero yeah. Pero yung kaibigan mo na Pinay, nasa Pilipinas pa rin? Oo, nasa Pilipinas siya. Pero nag-uusap lang kayong dalawa para mag-practice? Hindi lang sa pagpa-practice. Ngayon, sasabihin ko, kaibigan ko siya. So, usap-usap lang. Pero Tagalog talaga yung gamit niyo? Tagalog. Minsan English. Minsan konting Bisaya. Minsan Spanish. Konti-konti lang, pero Tagalog ay yung lingwahe na nangingibabaw. Kasi ikaw, polyglot ka, diba? Ang daming mong alam sa iba't ibang wika. Ilang salita ang kaya mo? Kaya ko ngayon, 7
7, 7, pero sa iba't ibang levels. Alin salita yung pinakamagaling? Pinakamagaling sasabihin ko Swahili kasi native ko yan native language. Swahili, pagkatapos niyan, English, tapos Tagalog, tapos Spanish, Italian, tapos sasabihin ko French at German. Sa dulo. Ang dami talaga yun. Humahanga ako sa'yo. Ang galing. Oh, salamat. Mahirap ba noon sa simula para matutong magtagalog? Mahirap ba yun? Ang hirap talaga niya, mahirap. Mahirap siya pagdating sa grammar. May madami siyang conjugation kasi nalito ako sa halimbawa may kumain, nagkain, nagpakain, magpakain, mga ganyan. Nalito ako, mahirap siya. Tapos yung sentence formation, medyo bago. Halimbawa yung usage ng conditional tense, hindi siya katulad ng English o Swahili. So, nahirapan ako. Kahit marami ka ng alam sa ibang wika, mahirap pa rin yung Tagalog. Mahirap. Mahirap. I think, lalo nang since naging una ko siyang lingwahe. Pero kahit ngayon, when I look at it, mahirap pa rin siya. Pag sabi mo yung unang salita, yung unang wika mo, ibig sabihin yung unang foreign language Yeah. na natutunan mo, di ba? Oo. Kasi yung mga tao sa Kenya, parang bilingual talaga kayo, di ba? Yung English hindi yung foreign language sa inyo, di ba? Hindi. Nasa school yan eh. Parang parehas sa Pilipinas, 'di ba? Maraming English sa school. Minsan hindi sila nagtuturo kunyari sa Tagalog. Nagtuturo lang sila sa English. Oo. Nakapunta ka na ba sa Pinas? Hindi pa. Hindi pa. Hindi. Wow, 5 taon na at hindi ka pa nakapunta doon? Hindi pa. Pupunta ako isang araw pupunta. Anong hinihintay mo? I think pagkakataon, siguro pera, siguro. Yeah, madaming pinaplano. Madaming plano lang. No, gets ko yun. Alam mo, nagtatagalog ako ng 10 taon bago pa akong pumunta sa Pilipinas ng unang beses. At ikaw, mahirap bang Tagalog sa'yo? Mahirap kasi parehas sa akin na Tagalog talaga yung pinakaunang foreign language ko. Wala kong alam sa ibang language. So English lang yung gamit ko noon bata pa ako. Kaya wala kong exposure sa iba't ibang salita. Pero Tagalog din nakakalito. Kagaya ng sinabi mo, yung mga verbs, yung conjugation. Kasi maraming verbs sa Tagalog na wala sa English, 'di ba? Kunyari yung mga sinira o nasira. Oo, yan nakakalito talaga yan. Mahirap yun kasi sinira ibig sabihin na sinadya mo yun, 'di ba? So, sinira ko yung cellphone ko, ibig sabihin na gusto kong sirain yung cellphone ko. Pero pag nasira lang, ibig sabihin na accident yun, di ba? Hindi ko sinadya. Paano mo nagawa yung interview sa ABS-CBN? Kasi napunta ako sa, embahada dito sa Kenya, embahada ng Philippines. Actually, magkakaroon sila ng piyesta na naman sa araw ng kalayaan ng Pilipinas. So last year, I was able to go and nagkausap ako with mga Filipinos at nung pumunta dito yung reporta ng ABS-CBN si MJ Felipe, sabi ng isang contact ko sa embassy na yun, nag-text lang siya sa akin sa messenger. Sabi niya, may reporter dito ng ABS-CBN, may ginagawang silang, documentary ng mga tao dito sa Kenya na gusto nila ng mga drama sa Pilipinas, ganyan. Tapos gusto kanyang mag-interview, ganyan. Tapos sabi ko, oh okay, sige. Tapos pumunta lang ako. Yeah, so nasa Kenya yan.
Nasa Kenya yung interview. Pero ayos yan. Naiintindihan mo ba yung kulturang Pilipino kahit nasa ibang bansa ka? Kaya meron mga konting bagay na alam ko na tungkol sa kulturang Pilipino. Dahil yun siguro sa mga movies, sa interaction ko, sa mga sa kaibigan ko, yung kaibigan kong Pinay, yung pamilya niya, ganyan. May alam ko, but I think may mga bagay na kailangan mo talaga malalaman mo talaga if nasa bansa. So, if nandun ako, I think may madami akong malalaman. But for now, konti lang ang alam ko. But at least I know. Kunyari sa pagkain, familiar ka ba sa mga pagkain na Filipino? Oo, konti pagkain. Halimbawa, adobong manok, may sinigang, may bibingka, may balot o balut. Sinabi yon ng kaibigan ko, ang tawag ko siya ate. Sinabi niya sa akin na yung balot ay parang may isang chicken na buhay sa loob. Pato. Yan, Pato yun. nakakatakot. Yeah, gusto mo bang matikman? Di ko alam. So, yan ang siguro mga experiences, mga cultures na malalaman ko lang if nandun na ako. Alam mo yung mga tawag ng mga pagkain, yung adobo, sinigang, pero natikman mo na o hindi pa? Natikman ko na sa embahada last year. Siguro natikman ko ng adobo. Di ko alam yung mga ibang ulam, but alam ko yung adobo kasi chicken nga eh. So, di ko alam kung anong kinain ko, pero alam ko, adobo ang kinain ko. Isa sa mga kinain ko, adobo. Tapos may cake, ganyan. Pero cake is everywhere, so... Basta may kinain ka na, diba? Basta. Oo, kahit di ko alam. Parang unique talaga yung experience mo kasi 5 years ka na nagtatagalog. Pero sa Kenya lang, wala ka pa sa Pilipinas. Kasi yung mga Filipino dito sa Canada, nagagulat din sa akin noon sinabi ko sa kanila, hindi pa ako nakapunta sa Pilipinas kahit marunong ako magtagalog. Pero iba sa akin, kasi dito sa Canada maraming Pilipino, di ba? Kahit Filipino restaurants, meron dito. Malapit lang sa amin dito sa bahay. Pwede akong magtagalog araw-araw dito kung gusto ko, pero hindi ganun sa'yo. Iba talaga sa'yo. Yeah, iba siya. Sana, I wish may madaming Pinoy dito, may mga restaurants, ganyan. Yeah. Pero okay lang. Pupunta ka sa Pilipinas, diba? Balang araw. Yeah. Oo talaga. Yeah, o punta ka dito sa Canada, marami din Filipino dito. Sa Pilipinas muna, tapos Nakapunta ka na ba sa ibang bansa kahit sa Africa? ibang bansa, hindi ko sasabihin na nakapunta, pero yung probinsya namin, malapit siya sa Uganda. Parang nasa Uganda ako, parang nasa Kenya ako, pero hindi pa ako nakapunta sa ibang bansa. So, may mga probinsya sa Kenya, kagaya ng Pilipinas. Oo, meron marami. Kasi kami dito, nasa Nairobi kami dahil sa hanap buhay. Pero ang probinsya namin, malapit siya sa Uganda. Alam mo sa Pilipinas, minsan sa iba't ibang probinsya, ibang language din sila. Bisaya, Ilocano, Ilonggo, ganun. May mga languages din kayo? Meron. At marunong ka ba? Marunong ako sa mga native languages namin. Isa pa yun sa Luya. 7 language na kaya mo. Luya. So ano yun? 8 na? Pwede nating sabihin 8, pero sa tingin ko ay yung Luya ay para sa maliit na community, yung community lang namin. Kasi iba't ibang mga languages. Merong dito parang 47 counties, mga probinsya lang yan. So 47 languages. I think marami pang languages, hindi lang 47. Yung maliit na community, may language ganyan. Pero counted pa rin yun sa language, di ba? Oo. Kasi alam mo, kagaya ng mga Pilipino, pag tinatanong ko sila, ilang salita ang kaya mo? Isa lang.
Tagalog. Oh, okay. Oh, tsaka English. Okay. Pero may alam ako sa dialect. Oh, talaga? Ilan? Oh, Bisaya, Ilonggo, Bicol. Pero hindi yun counted. Tagalog lang yung... pero sa tingin ko, counted talaga yun. Pero hindi yun dialect. Dialect ibig sabihin na ibang version lang ng isang wika. Pero pag hindi ka nakakaintindi yung sinasabi nila, ibig sabihin na ibang language na yun, di ba? So, Bisaya, hindi yun dialect. Ibang language yun kasi hindi ako nakakaintindi ng Bisaya. Yung Filipino, nagsasabi sila dialect pero hindi tama. Language talaga. I think it's because nasa like maliit siya tapos may malaking lingwahe. Halimbawa dito, may luya pero may malaking ng lingwahe para sa buong bansa, yung Swahili tsaka English. Yung mga iba maliit lang, nasa community lang. Siguro ganyan. Sa tingin ko minsan yung tao parang ibinababa nila yung ibang salita pag mas maliit. Pero hindi yun fair, diba? Kasi language pa rin. Importante pa rin, mahalaga pa rin, diba? At dapat may representation para sa kanila. Sa Luya o sa Bicol o kahit ano, diba? Yung mga indigenous languages dito sa Canada, ng mga First Nations, diba? Kahit isang speaker lang, mahalaga yun. Yeah, but I had many languages are dying. Napansin mo ba na sa Tagalog, maraming English na hinahalo? Taglish yung tawag, diba? I think sa lahat ng lugar, like English is domineering. Kahit dito, yung English na sa Swahili na. Pag isang tao nagsasalita siya in Swahili, may English. Ganyan. Pati sa Tagalog, may English. Maraming impluensya, 'di ba, ng English sa lahat. Hindi ko alam kung masama 'yon o hindi. Parang parte lang 'yon ng evolution ng mga languages. Sa tingin ko minsan sayang pag maraming English kunyari sa Tagalog. At alam ko normal lang 'yon yata. Pero maganda talaga yung wikang Tagalog, 'di ba? At pag maraming English ng English, minsan sayang 'yun, 'di ba? Para sa akin. Para sa akin din, I think kailangan pag may English o pag may halo-halo, kailangan konti lang. But we can't get rid of the fact that nagbabago ang society. Nagbabago siya every day. English is domineering at magkakaroon ng epekto. Ganyan. Alam ko na unti lang yung kausap mo na Pilipino dyan sa inyo sa Kenya. Pero kunyari dito sa Canada, pag may kausap ako na Pilipino, kaharap ko at nagtatagalog ako sa kanila. Minsan ini-English nila ako. Sumasagot lang sila sa English. Hindi ko alam kung bakit. Sa tingin ko yung itsura ko kasi halata naman na hindi ako Pinoy, 'di ba? Puti ako. Kaya sa tingin nila, akala nila na hindi naman ako marunong magtagalog. So ayaw nilang mahirapan ako. Kaya English lang yung gamit nila. Kahit ako nagtatagalog. Nakakahiya, di ba? Hindi ko alam. Parang baliktad. Anong pakiramdam mo doon? Yung nagtatagalog ka tapos yung native speaker nag-i-English? Hindi ko sila sinisisi. O okay lang. Wala silang kasalanan. Pero para sa akin, nakakainis. Kasi gusto kong magtagalog, 'di ba? Sa tingin ko, pag nagtatagalog ako, halata naman na marunong ako. Hindi ko sinasabi na perfect yung Tagalog ko. Alam ko na may punto ako, nakakamali pa rin ako sa Tagalog, pero marunong ako. Kaya pag nagtatagalog ako, gusto ko rin na magtagalog din sila. Pero Yeah. okay lang, bahala sila, 'di ba? Wala akong control sa ginagamit nilang salita. Yeah, I think para sa kanila din, in my experience, alam ko, pag ganyan, halimbawa, if magtatagalog ako sa native speaker at yung native speaker na yun mag-English, sa akin parang nakakahiya kasi siguro ang nasa isip ko, what if ang iniisip ng native speaker na to na hindi ako marunong, parang magkakamali ako ganyan. So may mga thoughts na ganyan. But if I see their side, according to me, dahil may mga
foreigners na nag-Swahili sa akin tapos ako nag-English, para sa akin, I see it like, kasi guro din ako nagtuturo ako ng Swahili dito sa YouTube at one-on-one minsan din. So, ang nakikita ko ay parang naaawa ako sa nila. Gusto ko parang may break sila. Kasi most of the time, ang iniisip, gusto kong mag-aral, gusto kong mag-practice, ganyan. So parang may break, ganyan. Pero right now, I'm seeing it as like, when I see it in the point of view na ako ang yung nagsasalita ng lingwahe na yun at ikaw ang yung native, I feel bad. But if ako ang yung native, I feel like I'm getting a burden. I'm not burdening you. Something like that. Sa tingin ko, parehas yung isip ng mga Pilipino na ayaw kong mahirapan ka sa Tagalog, okay lang, tulungan kita, mag-English lang tayo. Diba? Yun yung isip nila. Kaya sinasabi ko na wala silang kasalanan, diba? Hindi yun masama. Ganun lang. At halos lahat ng Pilipino, wala silang exposure sa ibang lahi na marunong magtagalog. So minsan ako yung pinakauna sa buong buhay nila, 'di ba? So wala kong expectation sa kanila. Pero alam mo, 12 years na ako nagtatagalog. Marami na akong exposure, 'di ba? Paulit yung nangyayari nito. Na English lang yung sagot. So para sa akin, minsan nagsasawa ako na parang, okay lang, magtagalog ka na lang sa akin. Sige na, kabayan. Ka na lang. Kahit yesterday, meron akong nakitang Pilipino dito sa Vancouver. Sabi ko sa kanya, "Oy pare, kamusta?" Sabi niya sa akin, "Hey man, I'm good." Yeah. Sabi ko, okay, sige, okay na. Anong impression mo ng Philippine culture? If I look at yung kaibigan kong Pinay, sasabihin ko, unang-una, respect, magalang talaga. Let me talk about this first. Before nalaman ko yung culture ng respect, ginudge ko yung mga Pinoy dahil sa mga serya na nakita ko, blah blah blah. Alam mo, dito sa Kenya ang mga tao, the dressing is really different with yung dressing sa Pilipinas. Ang ate ko, for example, I started thinking differently. I stopped judging because of how someone is wearing their clothes, or yan ang fasts ang napansin ko sa kulturang Pilipino, yung paggagalang. Tapos, number 2, the child takes care of a parent. Nakikita ko rin yun dito sa Kenya. So, and then I thought to myself, so we have some similarities. Yeah, parang yung kahit malaki na yung bata, Yeah. nakatira pa rin yung mga magulang nila kasama sila. Yeah. Kunyari. O kahit yung sila lola at lolo, nakatira pa rin kasama yung buong pamilya. Yeah, but you know what? Grabe talaga yung culture na yun sa Pilipinas compared dito sa Kenya. Grabe talaga siya. Like it's really deep. Not grabe in a bad way, but it runs deep than it is here. So parang mas together sila sa Pilipinas, makasama yung buong pamilya. Pag sabi mo na iba yung damit, kunyari, sa Pilipinas kaysa sa Kenya, anong ibig mong sabihin? Anong pakakaiba? Ang ibig kong sabihin, halimbawa, dito sa Kenya, pag may madaming tao o yung kultura namin, conservative talaga. So if makikita ka ng isang tao may sleeveless o may mababa ka ng damit, ganyan. Parang ganyan din ang mentality ko dati. I-judge ka, ganyan, bakit ganyan ka, bakit yan ang damit mo. Pero sa Pinas, ganyan, mga tao nag-sleeveless, mababang mga damit nila, like wala silang pake dahil yan ang kultura nila. Yung mga babae, yung tinutukoy mo. Mostly, yeah. Okay. So, Interesting. nagbago talaga ang isip ko. Ibang kultura talaga kaysa sa Kenya. Kasi alam mo, Pilipinas, Kenya, parang iba talaga, di ba? Iba. Malayo, iba Yeah. lahat. Kaya gusto kong pumunta ka sa Pilipinas. Gusto kong malaman yung mga palagay mo tungkol sa Pinas pag nasa Pilipinas ka na.
Yeah. I think gagawa ko ng video para magkakaroon ako ng memories at least. May content ka ba online or wala? Yeah. Meron akong channel, ang tawag niya Swahili Kingdom, kung saan nagtuturo ako ng Swahili. And yung channel na yon, may konting video Tagalog. Yan, gusto kong marami pa ng mga Tagalog video. Ginagamit ko yan para mag-practice ng Spanish, Italian, ganyan. So yung channel na yan ay para nagbibigay ako ng language learning tips pero sa Spanish, Italian, tapos gagawin ng French, ganyan. Parang rehearsals lang pero nagbibigay ng tips, ganyan. Humahanga ako sa iyo. Kahit sa Tagalog mo, halata na may alam ka sa Tagalog, 'di ba? Halata sa mga ginagamit mong salita. Kahit yung slang, 'di ba? Sabi mo, hanap buhay, walang paki, yung mga mga ganon. Ayos talaga 'yun. I think influence yan ng ate ko. Influence talaga yon, malaking influence sa akin, yeah. Taga saan siya sa Pinas, yung kaibigan mo? Dipolog City, Zamboanga del Norte. Oh, Zamboanga. So, sabi mo na minsan nagbibisaya ka rin sa kanya. Bisaya ba siya? Yun ba yung gamit niya? Yeah, Bisaya siya. Bisaya po siya. Nagbibisaya pero konti lang, parang unsa nimo konting Gamay ra. gamay ra. Gamay ra. May alam din ako pero konti lang. Ya, unsa imong ngalan? Yun ba yung sabi mo? Parang anong pangalan mo, di ba? Unsa imong ngalan? Ang ngalan ko'y Connie. Ganyan. Ayos. Parang Ano mga pa? bata nagsasalita. Gusto ko rin marinig yung mga ibang salita na kaya mo, kunyari Swahili, Italian, Spanish, ganun. Pwede mo akong bigyan ng sample, ng halimbawa, ng lahat ng salita na kaya mo. Pwede mong sabihin, ako si Connie, mahilig ako sa ibang salita. O parang ganun. Okay lang yun? Okay lang yon. Sa Swahili, sasabihin ko, may ibang mga paraan na pwede mong gawin. So, yung teacher ko lumalabas. Giging teacher. So, may dalawang paraan. Pwede mong sabihin, mimi ni Connie, ninapenda lugha za kigeni. Or, ninaitwa Connie, ninapenda lugha za kigeni. Yeah. Okay, anong pagkakaiba? Mimi ni, ibig yan sabihin, ako ay. At yung ninaitwa Connie ay, ang pangalan ko ay si Connie. Mas formal yata. Pero parang baliktad eh. Sa Swahili, mimi ni ay yung formal. Ninaitwa, casual. Interesante yun. Yung probinsya ko, sasabihin ko, elangungwa Connie, ndachama tiluga. Elangungwa Connie, ndachama tiluga. Tofauti. Ya pwede ang ganyan. Okay. Sa Spanish, yo soy Connie, me gusta aprender nuevos idiomas. Sí. Italian, yo sono Connie, mi piace molte lingue. Mi piace molto imparare molte lingue. Wow. Sí. Aha. Tapos sa French? French. French yata? Paano bang sabihin, okay, je m'appelle Connie. Paano bang sabihin, mahilig ako sa French? Hindi ko alam. Ako din, hindi ko alam. Hindi ako marunong. kahit Canadian ako, hindi ako marunong mag-French. Bakit kaya? Kasi malayo talaga kami sa French-speaking parts, 'di ba? Mas on Eastern Canada kung saan sila nag-French. Pero andito kami sa Western Canada. So, kasi alam mo dito sa Canada, malawak, malaking bansa talaga, 'di ba? Pangalawa, sa pinakamalaking bansa sa buong mundo. Kaya wala akong pagkakataon mag-French. So, pwede akong mag-Tagalog dito, mag-English, pero walang French. Alam ko. Sa French, pwede kong sabihin, ako si Connie, gusto kong magsalita sa ibang lingwahe. Je m'appelle Connie, je vous parle les langues.
Okay? Yeah, Tsaka anong susunod? German. Mababa konti ang French ko, tapos sobrang konti ang Okay lang, German. okay lang. So sa German, anong sasabihin ko? Ich bin Conny, ich bin glücklich. Ich habe Glücklichkeit. Di ko alam, no sé. Pwede mo rin sabihin, kunyari, es gefällt mir. Es gefällt mir. Ibig sabihin, gusto ko yun, mahilig ko yun. Es gefällt mir, Fremdsprachen zu lernen. Yang, ang galing mo. Grabe. No, sakto lang. May alam ako sa German. Nag-aral ako ng German sa university. Nice. Nice. Dati. Pero bumaba na. Hindi naman ako masyadong magaling. Okay. Pero good yon. Salamat. May mga rapid fire questions din ako para sa iyo. So may dalawang option at isa lang yung pili mo. Tungkol sa kulturang Pilipino tsaka pagkain na Pilipino. Kaya sabihin mo sa akin pag hindi mo alam. Mahirap ang kultura. Okay, go. Sa mga sagot mo dito, isipin mo yung Pilipinas. Okay? Hindi Kenya, yung Pilipinas. Okay. Saan mas gusto mong pumunta sa Pilipinas? City or probinsya? Probinsya. Anong mas gusto mo? Karaoke or basketball? Karaoke. Dagat o bundok? Dagat. Tag-init or tag-ulan? Hay, hindi ko. Tag-init, tag-ulan. Kasi sa Pilipinas walang taglamig, di ba? Yeah. Tag-init kasi pwede mong gawin kahit anong gusto mong gawin. Pero pag umuulan, mahirap yan eh. Tama. ABS-CBN or GMA? Kapamilya. Kapamilya. Oo. Adobo o sinigang? Adobo. Di ko alam yung lasang sinigang eh. Pansit o lumpia? Alam mo yun? Ano bang lumpia? Alam ko yung pangalan na yon pero hindi ko alam kung ano meron. So yung pansit, parang noodles yun, di ba? Yung lumpia, yun yung spring roll na Filipino. Mas bet ko sa lumpia. Boracay o Palawan? I think Palawan. Narinig ko yan ng madaming beses. Pero hindi ko alam. Parang may beach. Yeah. Isla yun? Yeah, Palawan. Maganda daw. Hindi pa ako nakapunta, pero gusto ko rin, Palawan. Okay, yun lang lahat ng tanong. Maraming salamat ha. Maraming salamat talaga sa video mo.